Anong nangyari, Tsitsi? Shunan, nawala ng kuryente dito. Takot na takot ako. Pwede ka bang pumunta dito? Huwag kang matakot, pupunta na ako. Mahal, pakiusap, huli na. Pakiusap. Iligtas ang anak natin, dalhin mo ako sa ospital, mahal. Shunan, bilisan mo. Mag-taxi ka na lang. Kailangan ako ni Tsitsi. Mahal, mahal. Mahal. Sampung taon kitang minahal. Binigay ko ang lahat, di ko inakala na ganito ang kapalit. Anak ko, ano na ang gagawin ko? Anak. Nawala ang anak ko. 3 taon ng kasal sina Muyu at Jishunan. Di inakalang maling tao ang pinagkatiwalaan, ang kinahinatnan. Ay 2 buhay ang nawala. Kawawa talaga. Totoo. Asawa niya, talagang traitor. Libing ni Muyu ngayon, tingnan mo. Wala man lang siya. Huwag mo nang banggitin. Sabi nagbakasyon sa beach kasama, yung babae sa pamilya Lin. Kung mahalaga sa kanya si Muyu, hindi sana. Ganito ang nangyari. Sana sa susunod na buhay, mag-ingat si Muyu. At lumayo sa mga gago. Tapos na ang seremonya, para kay Binibining Su. Umalis na po kayo, para makapagpahinga ang namatay. Anong nangyari? Ara na. Si Aoyu, nandito na ako. Lagi akong huli. Shen Kizhao. Tiyuhin ni Jishunan. Alam mo ba, 7 taon kitang minahal. Pero hindi ko nasabi sa'yo. Kung noon pa lang, matapang kitang niligawan, hindi ka sana. Napangasawa ni Jishunan at hindi ka sana. Nalaman ko lang ngayon na mahal mo rin pala ako. Shen Kizhao, bakit hindi mo? Sinabi sa akin kailanman. Sa buhay na ito, kapos ang swerte ko. Hindi kita napangasawa. Sa susunod na buhay, hindi na ako huli o absent, pangako kong ingatan ka. Hintayin mo ako, si Aoyu. Pupunta na ako. Huwag. Huwag mong kainin. Hoy, huwag kang matulog. Shen Kizhao, gising. Shen Kizhao. Dito, sa kwarto ko bago ako ikinasal. Nag-reincarnate ba ako? Jishunan, magkasama tayong lumaki. Nagmahalan ng tunay. Pero sa nakaraang buhay, bago ang kasal. Dahil kay Lingxi, gusto mong kanselahin. Hindi ako pumayag, kaya nagtampo ka at minura ako. Pagkatapos ng kasal, lalo kang naging bastos. Tumira sa labas kasama si Lingxi at binigay mo pa sa kanya. Lahat ng dot ko. Ngayong nag-reincarnate ako. Bago ang kasal, hindi na ako ulit ng pagkakamali. Muyu, ano ba nang ginagawa mo? Ma, hindi ako magpapakasal kay Jishunan. Magpapakasal ako kay Shen Kizhao. Tiyuhin ni Jishunan, mayaman siya. Siya ang nagpapatakbo ng pamilyang Shen. Ilang bises mo lang siya nakita. Akala mo ba papayag siya dahil lang gusto mo? Alam mo ba, 7 taon kitang minahal. Sa buhay na ito, kapos ang swerte ko, hindi kita napangasawa. Sa susunod na buhay, hindi na ako huli o absent, pangako kong ingatan ka. Desidido na ako, Ma. Magpapakasal talaga ako kay Shen Kizhao. Sige, tatawagan ko siya para tanungin. Namatay ako sa nakaraang buhay, nagkamali ng mapapangasawa, nasiraan ang buhay ko. At napatay pa si Shen Kizhao. Dahil binigyan ako ng pagkakataon. Nang Diyos na magsimula ulit, hindi na ako magkakamali. Muyu, pumayag si Shen Kizhao. At gusto niya, mas maaga ang kasal, mas mabuti. Shen Kizhao, sa buhay na ito, hindi mo na kailangang mamatay para sa akin. Ako na ang magpapakasal sa'yo. Sumuyu, lumabas ka riyan.
Lumabas ka. Sumuyu, wala ka bang hiya? Pinilit mo ang matatanda na itakda ang kasal natin. Hindi pa ako pumapayag. Ganito ka ba kadesperadang magpakasal? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Umalis ka dito. Bahay ko ito. Nagkukunwari ka pa rin? Nakapag-book na ang mga magulang mo ng venue sa wedding planning company. Akala mo ba, sa pamamagitan ng emotional blackmail, mapipilit mo akong magpakasal sa iyo ng buong puso. Kapag mas nagmamadali kang, ipagpakasal ako sa iyo. Lalo lang kitang naiinis. Magpapakasal nga ako, pero hindi ikakasal ang tao sa iyo. Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo, di ba? Natutunan mo na rin ang laro ng hard to get. Bakit hindi ko? Mas maagang nakita ang tunay mong ugali? Hindi ko rin napansin noon na napakakapal pala ng mukha mo. Jishunan, sasabihin ko ulit sa iyo. Hindi ako at hindi rin ako magpapakasal sa iyo. Ikakasal ang tao sa iyo. Igilan mo na yan. Kapag mas gumagamit ka ng mga paan, mas nagmumukha kang mababa. Pumunta ako dito ngayon para sabihin sa iyo. Kahit na nakabook ka na ng wedding venue ano naman? Ang mahal ko ay si Chitsi, at siya ang pakakasalan ko. Itigil mo na ang mga paan at mga plano mo. Kung sino ang gusto mong mahalin o pakasalan, iyon ay sarili mong desisyon. Sa buhay kong ito, ang tanging hiling ko ay wala na tayong kinalaman sa isa't isa. MSU, si President Shen ay nasa ibang bansa para magnegosyo, at hindi agad nakauwi, kaya pinag-utos niya sa amin na magbigay ng panliligaw. Ito ay bahagi lamang ng panliligaw. Sana ay magustuhan ito. Nay MSU. Kizaw, gaano man kayaman ang mga regalong ito, hindi ito makakapantay sa katapatan mo na namatay para sa akin. Huwag kang mag-alala sa buhay na ito. Hindi na tayo magkakaligaw at hindi ko nahahayaan. Isakripisyo mo ang buhay mo. MSU, itong Black Gold Card ay kompensasyon ni President Shen dahil hindi siya nakauwi agad para samahan ka. Bukod pa riyan, nakipag-ugnayan na si President Shen sa pinakamagandang bridal shop sa Jiang City. Kung may magustuhan ka, gamitin mo lang ang card. Alam ko, tinawagan na niya ako at sinabi ito. MSU, hindi na kami makakaabala pa. Kizaw, salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Tiyak na isusuot ko ang pinakamagandang wedding dress. At magiging pinakamagandang bride para sa iyo. Sumuyu, bakit ka nandito? Magpa-fitting ng wedding dress. Parang wala nang ibang lalaki sa mundo, di ba? Ganito ba talaga? Kagustuhan mo magpakasal sa akin? Sinabi ko na, hindi ako magpapakasal sa iyo. Pero tama ka. May iba pang lalaki sa mundo. Hindi na kita. Pahihirapan pa. Huwag kang magkunwari. Gusto mo lang itulak ang kasal ng palihim, tapos gamitin yon. Papilitin akong sumunod. Wala ka bang hiya? Halika dito. Ano ba? Tignan mo sarili mo ngayon, nakakadiri talaga. Jishunan, bitawan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, si Tsitsi lang ang mamahalin ko habang buhay. Huwag ka nang umasa. Kahapon ko pa sinabi sa pamilya namin. Naalisan na ako ng kasunduan sa'yo, yung walang kwentang kasunduan na yon. Kahit hindi pumayag ang buong pamilya namin. Napakasalan ko si Tsitsi. Pakakasalan ko pa rin siya. Anuman ang mangyari. Sige, maganda. Sana'y maging masaya kayo. Tutal, ikakasal na rin ako. Sa iba, wala nang saysay ang kasunduan natin. Hoy, bitawan mo ako. Anong na naman nilalaro mo? Bukod sa kin. Sino pa ba ang papakasalan mo? Nakakainis ka talaga. Ang yabang mo naman. Aray, bitawan mo nga ako. Ano ba ang ginagawa ninyong dalawa? Maghuhugas lang ako ng kamay sa banyo. Hintayin mo ako. Ito yung wedding gown na nireserba ko. MS Lin, may nauna nang nagreserba ng gown na ito. Baka gusto mong subukan yung iba. May mga bagong dating na designs kaninang umaga. Ang fiang ko ay ang magiging tagapagmana ng pamilya G. At close siya sa may-ari. Sinabi niya, kahit anong gown, ang gusto kong subukan, kaya niyang bilhin. Ang gown na ito ay nakareserba lang naman. Hindi pa naman nabibili. Muyu, tama ba? Kahit ang isang kasunduan sa kasal, ay pwedeng kanselahin, lalo na itong gown na nakareserba lang. Pasensya na, MS Su. Kaninang umaga lang dumating itong gown, hindi ko pa. Naayos para sa inyo, agad kinuha ni MS Lin para isuot. Sige na, kung gusto ni Emeline, ibigay na lang sa kanya.
Narinig ko may isang high-end na gown galing abroad. Hindi lang maganda ang pagkakagawa, pati yung mga brilyante. Ay magkakatugma at malalaki ang karat. Kunin mo na lang. Yung gown na yun para sa akin. Opo, MSU. Yun ang pinakamahalagang gown sa aming tindahan. Sumuyu, huwag kang magpahiya dito. Alam mo ba kung magkano ang gown na yon? 10 milyon. San ka kukuha ng pambayad? Tama siya, Ate Muyu. Hindi naman kailangang magpahirap sa sarili para lang magalit sa akin. Swipe mo na lang. Ipack mo at i-deliver sa bahay namin. Opo, MSU. Kizaw, Xiao Yu, kumusta ka sa abroad? ayos naman lahat. Gusto ko lang matapos agad ang trabaho. Para makauwi at makita ka. Nakaset na ang kasal natin. Maaga man o huli. Wala yan. Pero hindi na ako makapaghintay. Nakapag-book na ako ng flight pabalik pagkatapos ng 3 araw. Sa araw na yon, pero magkaya tayo para sa marriage license, okay? Eldeneth, Kung gayon, Ireshen, tingnan mo sa labas ng bintana. Bilang pagdiriwang sa pagsang-ayon mong magpakasal sa akin. Gusto mo ba? salamat Kizaw. Gustong gusto ko. Kung gayon, magkita na lang tayo sa civil registry. Eldeneth, ihintayin kita. Ano yan? Sumuyu, saan mo nakuha ang pera? Para bumili ng napakamahal na wedding gown? Hindi kaya may ginagawa kang kalokohan sa likod ko? Hindi kaya ikaw mismo ang marumi ang isip kaya lahat ng nakikita mo? Ay marumi rin. At kanina sa wedding shop, sinadya mo ring galitin si Lindsay, di ba? Hindi ba't binalaan kita na huwag mong apihin ang nobya ko? Ito mga nakaraang araw, ikaw ay abala sa paghahanda ng kasal. Hindi ba't gusto mo lang akong pakasalan? Sasabihin ko sa iyo, kahit anong gawin mo, hindi kita pakakasalan. Jay Shunan, huling-huli na. Ipapaliwanag ko sa iyo, hindi kita pakakasalan. Huwag kang magpanggap. Kung hindi ako, sino ang pakakasalan mo? Hoy! Talagang hindi kita pakakasalan. Kapag nakapag-asawa na kami, tingnan natin kung paano ka magpipilit. Kuya G at Ate G, talagang maganda ang pagsasama. Sa araw na ito, lahat ay tiyak na mapapahiya. Siyempre naman, hindi lang gwapo si Kuya G, siya rin ang magiging tagapagmana ng pamilya G. Sino ang makakapantay sa kagwapuhan ni Kuya G? Di ba? Talagang magkasalubong ang magkaaway. Hindi ba si Sumuyu yan? Naku, ngayon ay ang malaking araw ng kasal nina, Kuya G at Ate. Bakit ang ganda-ganda ng suot mo? Talagang isa kang tapat na aso. Nakasuot pa ng wedding gown at sinundan ako hanggang civil registry. Sumuyu, ano ang ginagawa mo dito? Akala mo ba na dahil dito ay pakakasalan kita? Sasabihin ko sa iyo kung ganoon ang iniisip mo. Nasayang lang ang pagod mo. Hindi kita pakakasalan. Simula-simula pa, ang taong gusto kong pakasalan ay si Lindsay lamang. At Muyu, ang 10 milyong wedding gown mo. Kahit isuot mo ay ganoon pa rin. Pero, parang hindi sa gown ang problema, kundi sa tao. Hindi mahalaga ang epekto, ang mahalaga ay. Ang wedding gown kong ito na nagkakahalaga ng higit 10 milyon, binili ito ng aking nobyo. At ikaw, titignan mo lang ito. Sumuyu, huwag kang manggulo, ngayon ay mag-asawa na ako at si Lindsay. Mula ngayon, anumang paraan ang gawin mo. Wala nang kinalaman sa atin. Jishunan, hindi ako narito para magpakasal sa iyo. Ang suot kong wedding gown ay hindi para sa iyo. Ang aking nobyo ay darating na kaya lumayo ka sa akin. Hahaha. Sumuyu, may lakas ng loob kang magsuot ng ganyan. At umabot sa akin sa munisipyo, ngunit wala kang lakas ng loob na aminin. Na gusto mong magpakasal kay Kuya G. Isa ka talagang duwag at walang kwentang taong sunod-sunuran. Ang paglalaro mong ito, sawa na kaming lahat. Kung ako ang tatanungin, kung talagang gustong-gusto mong mag-asawa, pumili ka na lang sa amin at magpakasal tayo. Sa totoo lang, ang pagiging sunod-sunuran ni Kuya G. Nais kong subukan. Sunod-sunuran. Bakit hindi mo kami hayaan mag-enjoy? Ayo, mga babaeng walang interes at boring. Talaga bang interesado kayo? Sige, kung sino man sa inyo ang makakahabol. Sa inyo na siya. Sa totoo lang, ang babaeng ganito, kahit ibigay sa akin. Ayaw ko. Jishunan, itigil mo na ang kakatawang pagmamataas mo. Hindi ka ba nakakaintindi ng tao? At mula simula, hindi ko sinabing magpapakasal ako sa iyo. Sumuyu. Sino ang maniniwala sa sinabi mo? Mula 5 taong gulang ka, hinihintay mo akong pakasalan. Ngayon, sobra-sobra ang pagmamahal mo sa akin, hanggang sa pilitin akong pakasalan. Ngayon, paulit-ulit mong sinasabing ayaw mong pakasalan ako.
Respetuhin mo ako. Hindi mo na ako kayang guluhin. Respeto. Ikaw na isang hambog at walang kapangyarihan. Bakit ka dapat respetuhin? Nasaan ang taong pakakasalan mo? Nasaan siya? Ang tagal naming naghintay. Nasaan siya? Nasaan siya? Bitawan mo siya. Jishunan, bitawan mo siya. Tito, hindi ba't nasa ibang bansa ka? Nag-asikaso ng negosyo? Tito, naalala mo ba ang babaeng ito? Si Sumuyo. Gusto niyang magpakasal sa akin. Nababaliw na siya sa pag-isip. Ngayon, naka-wedding gown siya. At ginulo ang pag-asawa namin ni Tsitsi. Tama si Jishen, si Kuya Ji ay pamangkin mo. Ang babaeng ito ay patuloy na ginugulo siya. Maliwanag na gusto niyang maging bahagi ng pamilya Ji at pamilya Shen. Sumuyo, sabihin mo na. Talaga bang gusto mong? Pinilit mo pa ring pakasalan ako. Kailan naging nobya mo ang nobya ko para pakasalan mo? Ano? Huwag kang matakot, nandito na ako. Ayos lang. Ang pakakasalan niya, hindi ikaw, kundi ako. Ito, paano mo naman mapapakasalan ang ganitong babae? Ah, Sumuyo, ito na naman ang gusto mong. Gawin para mapakasalan ako? Ang galing mo talaga. Nakumbinsi mo pa ang tito ko na magpanggap kasama mo. Sumuyo, ginamit mo si Jishen. Lumayo ka nga kay tito ng Kuya Shunan. Kausapin kita, Sumuyo, alam mo ba? Ang kapalit ng paglapastangan sa tito ko? Huwag mo siyang hawakan, kung hindi, babalikan kita. Ayokong ulitin, si Muyo ngayon. Ang tiya mo, magpakumbaba ka. Anong ginawa nitong babae para maakit? Ang tito mo, talagang isang siya ng babae. Jishunan, kontrolin mo ang tao mo. Ikalawang babala na ito at huli na. Kuya Shunan, huwag na natin siyang pansinin, magpakasal na rin tayo. Sa ibang araw na lang, wala ako sa mood. Ano? Binabati ko kayo, mula ngayon. Legal na mag-asawa na kayo. Mahal. Ikaw naman. Ano? Alam mo naman. Honey, Ano ba talaga, Kuya Shunan, hindi ba? Inaasam-asam mo ang araw na ito. Anong araw? Ang araw ng pagpapakasal natin. Sabi ko wala ako sa mood. Huwag mo akong istorbohin, okay? Pero handa na ako. Ito, huwag kang magpaloko sa kanya, ang babae niyang ito. Magaling magpanggap, noong gustong pakasalan ako. Pinaghirapan niya. Tiyak may ginawa siyang paan. Para mapilitan kang pakasalan siya. Tito, huwag kang magpaloko sa kanya. Jishunan, si Muyo ngayon. Ang tiya mo, magpakumbaba ka. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi ko pansinin ang pagkamag-anak natin. Sumuyo, tama na ba ang ginagawa mo? Kung gusto mong galitin ako, nagawa mo na. bakit mo naman guguluhin ang loob mo? Eh bakit ka nagpangga? Mula ngayon, ikaw at ang mga tao mo, lumayo kayo kay tiya. Ayaw kanyang makita. Napakaganda pala ng pakiramdam kapag minamahal ka ng tunay. Sa totoo lang, noong nakaraang buhay si Jishunan, bago niya nakilala si Lingxi, mabuti naman siya sa akin. Pero nang makilala niya ang kanyang tunay na pag-ibig na si Lingxi, ngunit tapos na ang lahat ngayon. Ako ang asawa ni Shen Kizao. Ano ng problema, Muyo? Wala. Naintindihan mo ba ang sinabi ko? Tito. Tita. Naiintindihan ko na. Kuya Shunan, kung hindi ka maganda ang pakiramdam, pwede naman tayong magpakasal sa ibang araw. Samahan kita maglibang. Sa gabi, maghahanap tayo ng magandang restaurant para kumain ng masarap. Sige ba? Sige. Bakit hindi ka kumain? Tinititigan mo lang ako. Nagsisisi ka ba? Parang hindi totoo ang lahat ng nangyayari. Hindi ko inakalang papayag ka agad na pakasalan ako. At mabilis pa tayong nagpakasal. Nagmamadali ako sa pagpapakasal, pero huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng sapat na oras para sa kasal. Bago yon, gusto kitang ipakilala sa mga magulang ko. Huwag kang mag-alala, magugustuhan ka nila. Inihanda nila
Ang isang salusalo para ikay ipakilala sa pamilya at sa labas. Pati na sa mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang seryoso naman ito. Seryoso ba? Para sa'yo, karapat-dapat kang makatanggap ng pagbati mula sa lahat. Hindi ako ganit. Sa buong mundo, ang mahalaga ay makasama kita. Nang matagal at masaya. Hindi sapat ang matagal. Ang hinahangad ko ay magkasama tayo magpakailanman. Sige, hintayin mo ako sandali. Kuya Shunan, ang sarap ng French food dito, tulad sa Paris. Ang lasa, parehong-pareho. Sisi, hintayin mo muna ako doon, Sedge. Sumuyu, hindi ka pwedeng pakasalan ang tiyuhin ko. Nagsisisi na ako, hindi ka pwedeng magpakasal sa iba. Ang kasunduan natin sa kasal, hindi pa opisyal na kinansela. Paumanhin, kumakain ako kasama si Kizo. At kanina pa sinabi niya sa'yo. Na lumayo ka sa akin. Sumuyu, sinabi ko na, nagsisisi na ako. Ano pa ba ang gusto mo? Hanggang kailan mo ba dadalhin? Ang galit na ito? Jishunan, umalis ka na, pakiusap. Talagang naka-off ka sa akin. Sir, mangyaring huwag magulo ang aming mga bisita. Sugat ang iyong bibig. Sino sa tingin mo? Siya ang aking fiance. Jishunan, ibibigay ko rin ito sa iyo. Hindi mababa sa pag-save ng ilang ginidad pagkatapos ng lahat. Ako ang iyong kaya ngayon. Hindi ako. Ayaw ko na ikaw ay maging kagalang isko kayo. Pumunta sa akin. Uman. Little uncle, hindi ko magagawa ito. Hindi ko mawala ang muyu. Ngayon gawin sa akin ang sabaw na ito pagkatapos ng lahat. Sama ka na. Ito ay kumikilos din. Rolo. Little uncle, ako. Ayaw kong sabihin ito ng ikalawang oras na nawala. Okay ka ba? Inaasahan kong ikaw pa rin sa mabuting espiritu. Sumuyo, gusto ko ka sa mahabang panahon. Ako ay naghahanda ng singsing na ito sa loob ng 7 taon. Sa sandaling narinig ko ay handa kang mag-asawa sa akin. Ito ay ang pinakakapanakapanakapangyarihan ng aking buhay. Salamat, Kizu. Malugod ka. Takot lamang ako na ang ibinigay ko sa iyo ay hindi sapat o sapat na mabuti. Ito ay oras punta sa bahay at makahinga ng ilang maaga. Kaya sinusubukan mo na maalis sa akin, ha? Paano maaari pa rin ang mga nakatira sa kanilang puso? Magandang gabi in Russian. Maghintay ng sandaling. Maari ko bang sabihin ang ilang pangungusap sa aking sarili? Mas mahusay na magsalita ng malinaw sa isang oras. Muyu. Nagtagumpay ka upang magreli ako, at hindi pa rin ako. Makikita ka na mag-asawa ng isa pang tao, at magsisimula kami, okay? Jishunan, ang iyong katawiran. Talaga ba talaga ang mura? Sasabihin mo ito sa kaunti. Ang pagiging sa babae nito at pagkatapos siya ay nagsisimula sabihin. Pag-asawa ng babae. Nalaman ko lamang ngayon din. Ang taong mahalaga ko ay ikaw. Sabihin ko ito muli. Shen Kizaw at ako ay kasal. Sumuyu. Ang aking maliit na tiyuhin, siya ay masyadong abalan. Nagpayo ako sa iyo na huwag magsaya ng kanyang oras. Kung patuloy kang pagpunta, lahat ng sinabi mo ay ang mga bagay na ito. Pagkatapos ay pupunta ako ngayon. Pumunt. Nawala ako. Nagsisisi ako. Iniisip ko na ang gusto ko ay Lindsay. Ngunit ngayon lamang natanto ko na hindi ko pa rin ganap na makakalimutan ka. Jishunan, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Siyempre alam ko kung ano ang ginagawa ko. Kaya Muyu. Tigilan na natin to, okay? Hindi na ako magpapakasal kay Lindsay. Huwag mo na rin akong guluhin tungkol sa tito mo, okay? Kasal na kami ni Kizo at saka. Sa buhay ko, Sumuyu. Hindi lang ikaw ang option ko. Mula ngayon,
Wala ka nang kinalaman sa akin. Aalis na ako. Sandali, anong ibig mong sabihin? Lagi mong sinasabing mahal mo ako. Ilang araw lang. Nagkakandara pa ka na sa ibang lalaki? Jishunan, bata pa ako noon. Hindi ko alam. Akala ko. Pagmamahal ng magkasintahan. Pero nang makita kita, habang hinahabol si Lingsi, doon ko nalaman. Hindi pag-ibig yon, pagkakaibigan lang. Ikaw lang ang may sabi niyan. Huwag mo nang ulitin yung mga sinasabi mo. Kasal na kami ni Shen Kizhao. Legal kaming mag-asawa. Hindi ako naniniwala. Mahal na mahal mo ako. Paano ka? Makakapag-asawa ng iba? Pero yan ang totoo. Ilang beses na kitang pinaliwanagan, ayaw mo pa ring maniwala. Jishunan. Ikaw mismo ang nagsabi, ayaw mo kay Sumuyo. Nakakasuka ang pagiging malandi niya. Pero ngayon, ano ang ginagawa mo? Bigla-bigla kang nagsabi. Ayaw mo nang magpakasal, walang dahilan. Dahil ba, nandito ka para hanapin siya. Narealize ko, mahal ko pa rin si Muyu. Ayo, mali lang ang nangyari. Hindi ako naniniwala. Siya ba? Siya ba ang nag-utos sa'yo? Sumuyo, nakapag-asawa ka na ng iba. Bakit hinahabol mo pa si Shunan? Ganun ka ba kalandi? Una, siya ang nanligaw. Pangalawa, mag-ingat ka sa pagsasalita. Panghuli, buti nandito ka, dalhin mo siya. Mula ngayon, huwag na kayong magpakita sa harap ko. Shunan, ikaw ang nobyo ko. Malibog lang yan. Tumahimik ka. Wala kang karapatang husgahan si Muyu. Anong karapatan mo? Jishunan. Nangahas ka pang sinaktan ako. Sinaktan mo ako dahil sa putang ito. Dati, ikaw pa ang nagsabi na siya ang nanliligaw sa'yo. Yon ang problema ko at Muyu. Anong pakialam mo? Umalis ka na. Ano ang sinabi mo? Umalis ka na. Desidido na ako. Manliligaw ulit ako kay Muyu. Umalis ka. Muyu. Narinig mo na, di ako magpapakasal kay Lindsay. Aya, wag mo nang gamitin si Tito para galitin ako. Okay? Jishunan, ganito ba? Ang pagtrato mo sa relasyon, sa mata mo, ano ba ang babae? Laruan lang ba na? Kailan mo gusto, andyan, kailan mo ayaw, wala. Alam ko. Makikipaghiwalay ako kay Lindsay. Alam kong ayaw mo rin sa kanya, pangako. Di na kami mag-uusap. Apos na talaga. Ikaw lang ang ayaw ko, simulat sa pool. Hindi. Di ako naniniwala. Galit ka sa akin dahil sa kasal. Ginamit mo si Tito para lang galitin ako. Dahil labis ang pagmamahal mo sa akin. Kaya ganun. Naiintindihan ko. Jishunan, lalo ka lang. Nakakadiri sa ganito. Di ka naniniwala. Ito ang marriage certificate namin ni Shen Kizhao. Nandito pa ang official seal ng registry, hindi fake yan. Muyu. Bakit? Di pa ako kasal. Bakit ikakasal ka sa iba? Wala akong utang sa'yo, di ako pwedeng umikot sa'yo habang buhay. Sige, tumigil ka na. Huwag mo na akong guluhin. Ano? Muyu, wala akong pakialam na kinasal ka na. Alam ko. Dahil nasaktan kita ng labis. Kaya ganun ang ginawa mo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Basta bukas, makipag-divorce ka kay Shen Kizhao. Tatanggapin pa rin kita. Mamuhay tayo ng masaya, okay? Bitawan mo ko, Jishunan. Di ako makikipag-divorce. Si Shen Kizhao lang ang mahal ko. Hanggang kailan ka magsisinungaling? Kailangan ba? Lumuhod ako sa'yo? Bitiwan mo ako. Jishunan, alam mo ba? Ang pagmamahal na huli na ay mas mababa pa sa aso. Ayaw ko nang magkaroon ng anumang ugnayan sa iyo. Huwag kang umalis, Muyu. Jishunan, bitiwan mo ako. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Kailangan kong aminin, mahal kita. Matagal na kitang minahal. Bitiwan mo ako. Maliban kung makikipaghiwalay ka sa kanya, at pakakasalan mo ako. Kalimutan mo na hindi kita pipiliin. Hindi ako naniniwala, napakalaki ng pagmamahal mo sa akin. Huwag mo nang dayain ang sarili mo. Okay ka lang ba? Tito. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mong matagal nang minahal ni Muyu ako. Bakit ka sumisingit sa pagitan namin?
Ngayon, asawa ko na siya, paulit-ulit mo siyang ginugulo. Ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo sa kanya na ginagamit mo lang siya. Sinasabi ko sa iyo, walang sino man ngayon ang may karapatang husgahan ng aking asawa. Sabihin mo sa kanya na mahal mo ako. Sabihin mo sa kanya na ginagamit mo lang siya. Hindi mo ba gustong halikan kita? Halika, maghalikan tayo. Patunayan natin ang ating pagmamahalan. Siya ay akin na ngayon kung lalapit ka pa sa kanya. Puputulin ko ang iyong mga kamay. Sumuyo. Akala mo, dahil nakasama mo ang tito, ay magiging maayos na ang lahat? Hindi ka makakatakas sa akin. Gusto mo ba? Napakamahal naman ito. Hindi iyan ang dapat mong isipin sa pagtitipon ngayon. Ipapahayag ko sa lahat na ikaw ang aking tunay na asawa. Para walang mangahas na gambalain ka. Magsisimula na ang salo-salo, tayo na. CJ, Ginoong Shen, may emergency meeting sa kumpanya. Sana ay makadalo kayo. CJ. Mauna ka na, may importanteng meeting pa ako. okay lang, mauna ka na sa meeting, maghihintay ako sa bulwagan. CJ. Ginoong Shen, sa loob ng maraming taon ay hindi lumalapit sa babae. Ngayon lang. Biglang inanunsyo ang kanyang nobya. Talagang nakakagulat. Ang pagditipong ito, nang maanunsyo, ang buong financial market, ay nagulo, ang impluensya ni Ginoong Shen sa negosyo, ay talagang malaki, aray. Hindi ko alam kung sino ang mayamang dalaga ang karapat-dapat sa kanya. Ganoon na nga ba ang karangalan ng kataas-taasang si Ginoong Shen? Maligayang bati, Tia Atyo. Talagang kahanga-hanga ang inyong anak na si Kishaw. Hindi lamang maayos ang pagpapatakbo sa pamilyang negosyo, pati ang kanyang buhay pag-ibig ay hindi napabayaan. Talagang double ang tagumpay sa pag-ibig at sa karera. Simula pagkabata, si Kishaw ay may sariling desisyon sa lahat ng bagay. Hindi man lang kami nakonsulta. Kahit na nakapagparehistro na sila ngayon, hindi pa namin nakikilala ang Bibi, Su. Ang mapapangasawa ni Kishaw ay tiyak na karapat-dapat. Tia, huwag kang mag-alala, nasa mabuting kamay siya. Narito na si Bibi, Su. Talagang karapat-dapat sa kataas-taasang Ginoong Shen. Ang ganda at ang dating, kahit ang pinakasikat na artista, ay matatalo pa rin sa kanya. Pero sa ating mga kilalang pamilya dito sa Haishi, wala namang Su. Sino nga ba talaga si Bibi, Su? Kumusta po, tito at tita? Ako po si Sumuyu. Ikaw pala ito. Tia, Tio, siya ang nobya ni Shunan. Paano siya makakapag-asawa kay Kishaw? Ano? Tita, ako at si Jishunan. Ay wala ng koneksyon matagal na at alam iyon ni Kizu. Sinasabi mo lang yan. Lolo, Lola, si Sumuyu, ay nobya ko. Matagal na niya akong hinahangaan. Paano siya makakapag-asawa kay Tio? Hindi ko akalain na may kasunduan pala siya kay Ginoongji. Kung ganoon, segunda mano na siya. Paano siya magiging karapat-dapat sa napakadakilang Ginoong Shen? Jishunan, tama na yan. Ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ko na, pwede kang mag-asawa, ako ang ikakasal sa'yo. Tito, tita, ako at si Jishunan. Ay nagkasundo ng kanselahin ang kasunduan matagal na, wala na kaming kinalaman. Isang buwan lang ang nakalipas. Sinabi mong mahal mo ako. Paanong wala na? Wheezy, ano ba talaga ang nangyayari? Siya ba ang magiging manugang mo? Tia, itong si Sumuyu. Ay lumaki kasama si Shunan at talagang gusto niya ito. Dagdag pa, ilang beses nang pumunta ang kanyang mga magulang para mag-usap ng kasal. Kaya't pinagtibay ko ang kanilang kasunduan. Sumuyu, kung may kasunduan ka kay Shunan, Bakit mo naman papakasalan si Kishaw? Iyan ang pagkatuso niya. Niloko niya si Tio. Ako, Hindi ba totoo? Jishunan, ito ba ang paraan mo? Para sa kasunod, kay Shen Kizu.
Masyado kang nagmamalaki sa sarili mo. Tingnan mo kung magtatagumpay ka. Lolo, Lola, ang maliit na tiyuhin ko ang tagapagmana ng grupo. Ang kanyang kasunduan sa kasal ay may kinalaman sa hinaharap na pag-unlad ng grupo. At si Sumuyu, may kasunduan sa kasal kami noon. Ang isang babaeng 2 bises ng ikakasal. Paano siya makakapasok sa pintuan ng pamilya Shen? Lolo, Lola, inahahalagahan ninyo ang pag-ugali. Tulad niya, kahit mukhang mabait, noong kasama ko siya. Malandi, hindi marunong magpigil, araw-araw gustong. Aw-aw, hindi nasisiyahan. Wala ni katiting na kahinhinan ng isang babaeng may angkan. Jeshunan, ito ba ang paraan mo? Napakababa naman ng antas mo. Akala mo ba madaling makapasok sa mayamang pamilya? Ganyan siya. Inwakit at inalihan ang maliit na tiyuhin. Inakit siya. Ginamit ang kanyang ganda para pakasalan siya. Ang ganitong iskandalo. Kung kumalat ang balita, maapektuhan ang Shen Group. Jeshunan, ang bibig mo. Mag-ingat ka. Ako na ngayon ang maliit na tiyahin mo. Ano ba talaga ang nangyari? Ang kasunduan sa kasal namin ni Jeshunan ay matagal nang kinansela. Narinig ninyo? Inamin niya, may kasunduan sa kasal kami noon. Hindi ko inakala, isa pala siyang babaeng hindi tapa. Tama, ang ganitong babae, hindi karapat-dapat kay Boss Shen. Lolo, Lola, ang babaeng ito, hindi lang masamang ugali, kundi pati mandaraya. Mula pagkabata, sinasabing mahal ako. Noong kolehiyo, hindi pa nakakapagtapos, nagmamadaling sumampa sa kama ko. Papilitin akong pakasalan siya. Ngayong iniisip ko, baka ang yaman ng pamilya G ang hinahangad niya. Jeshunan, Ano? Totoo lang ang sinasabi ko. Ito ang ilan sa kanyang mga larawan. Jeshunan, napakahiya mo. Ginamit mo ang edited na larawan para siraan ako. Kailan ko ginawa sa iyo? Ang ganitong masamang gawain. Huwag kang magkaila. Noong nasa kama, hindi ba masaya ka? Hindi ko ginawa ang ganitong bagay. Peke ang mga larawang ito. Ikaw na nagmamahal sa bawat makita, natutulog sa bawat makita. Hindi ka dapat sa maliit na tiyuhin ko. Lolo, Lola, noong hindi pa kami hiwalay. Inuakit na niya ang maliit na tiyuhin. Siya ay isang likas na malandi. Baligtad ang katotohanan, hamak na tao. Bigay mo sa akin set. Ang bilis mo maghubad kanina. Ngayon ka lang nahiya? Mabuti, Sumuyu. Deti, ilang beses nang pumunta ang magulang mo sa amin para pilitin akong pakasalan. Ngayon bigla kang magpapakasal sa pinsan ko. Ganoon ba kagutom sa lalaki? Balang araw, gusto mo pang ikatlo, ikaapat na asawa. Kadiri at walang hiya ka talaga. May kasunduan nga kami ni Jeshunan na ikakasal. At nung kami pa, buong puso ko siyang minahal. Wala akong dapat ikahiya. Pero siya, salita lang ng salita. Nagpaloko sa ibang babae. Sa tingin ko, nagkamali lang ako ng taong pinagkatiwalaan. Kaya desidido akong makipaghiwalay. Saan ang galing iyong Kadiri? Ganito ang nangyari. Wala akong pakialam sa gulo ninyong mga kabataan. Pero ang pamilya Shen, laging pinahahalagahan ang reputasyon at ugali. Bago pa man ang kasal ninyo, ang kasunduan mo at ni Kishaw, tapos na. Tita, totoo pong may kasunduan. Ako noon ay ikakasal kay Jeshunan at nagkasintahan kami. Pero ang pagluloko at pagpapawalang bisa ng kasal, si Jeshunan. Ang iwan noon, wala akong ginawang. Kahit anong masama kay Shen Kisaw. Ayokong makinig sa paliwanag mo at nahihiya rin ako. Sa pagtitipong ito, kayo lahat ay bisita ng Shen Corporation. Ang Shen Corporation ay naghahain ng simpleng handog bilang pasasalamat sa inyong lahat. Ginang Shen, tunay ngang ikaw ang dating. Babaeng mandirigma, ang galing at desidido ang kilos. Ibig sabihin lang, hindi basta-basta makakapasok sa mayamang pamilya ng Shen. Ang umaasa lang sa ganda, panandalian lang yan, hindi magiging tunay na asawa. Muyu, tapos na ang kasunduan mo at ng tito ko. Kung papayag ka ngayon, pwede pa kitang pakasalan. Jeshunan, pangarap lang yan. Kahit na, masira ang kasunduan ko at ni Shen Kisaw. Hindi kita pipiliing pakasalan dahil nakakadiri ka. Anong oras na, nagsasabi ka pa rin na masasakit na salita? Ngayon, ako na lang ang nagbibigay sa'yo ng ganitong pagkakataon. Ibig mong sabihin, dapat pa kitang pasalamatan? Hindi naman, basta makinig ka lang sakin. At bumalik ka sakin, siguradong bibigyan kita ng perpektong kasal. Hindi ba't ako ang gustong-gusto mong pakasalan? Ngayon, nagkatotoo na ang lahat. Kailangan mo lang, gawin ang simpleng pagpipiliang ito. Jeshunan, kahit na muling pagpilian. Hindi kita pipiliin. Kalimutan mo na yan. Iniisip mo pa bang pakasalan ka ng tito ko? Akala mo ba, lahat ng tao ay tulad mong paiba-iba?
Ang iniisip, parang laruan lang ang pag-ibig. Hindi ako nagbago. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Nakita niyo na. Siya ang nagkalat ng chismis tungkol sa akin. Siya rin ang nagsabing mahal niya ako. Sino ba talaga ang walang hiya? Sino ba talaga ang bastos at walang modo? Shunan, ang ganitong klaseng babae, kahit magbago pa siya, hindi natin tatanggapin. Paalisin mo siya. Nanay, hindi ko pa rin siya malimutan. Anak, hindi ka ba nahihiya? Wala akong pakialam, pakakasalan ko pa rin siya. Ikaw. Hindi ko inakala na may ganitong paraan ka. Babae, niloloko mo ang anak ko at kapatid ko. Pera lang naman ang gusto mo, magpresyo ka. Tapos umalis ka sa Haishi. Anak mo ang nangungulit, ako pa ang sinisisi mo. Dapat siya ang pinagsasabihan mo. Papatayin kita. Nanay, ano ang ginagawa mo? Shunan, alam mo ba ang ginagawa mo? Nasisira ang pangalan ng pamilya nating Ji. Ibibigay ko na lahat pa sa iyo. Ayaw mo pa ring bumalik? Umalis ka. Bitawan mo ako. Nagpapangahap ka pa bang pakasalan ang tito ko? Talagang hindi na tama. Ngayon, puputulin ko na ang lahat ng pag-asa mo. Para wala kang ibang pagpipilian kundi ako. Bitawan mo. Okay ka lang ba? Huwag kang matakot, andito na ako. Binigyan na kita ng pagkakataon, hindi ka pa rin nagtino. Huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakabait. Ishaw, patawarin mo na siya. Baka mamatay pa siya kung ipagpapatuloy mo. Patawarin mo na siya. Kizo, kung may mangyari sa kanya dahil sa akin, sa hinaharap, lalo pa akong hindi makakawala sa kanya. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa tiyahin mo. Mula ngayon, ang Shen Group ay kukunin ang lahat ng puhunan sa pamilyang Ji at ititigil ang lahat ng negosyo nila. Tinatanggal si Jishunan sa grupo. Sa lahat ng posisyon at shares niya. Hindi tito, ayokong mawalan ng lahat. Pang aso. Kishaw, mabuti at nandito ka na. Nagpasya na kami ng katay mo. Nakanselahin ang kasunduan mo kay Sumuyo. Dalhin mo siya sa Civil Affairs Bureau para makiwalay. Kanselahin. Bakit? Hayaan mo siyang magpaliwanag sa iyo. Ano ang nangyari kanina? Ikaw na naman ba ito? Hindi. Siya ang hindi karapat-dapat sa'yo. Isang babae siyang walang tiyaga. Madaling magbago ng isip at mapagplano. Ano ang sinasabi mo? Ingat ka, baka mapunit ang bibig mo. Totoo naman. Kishaw, si Shunan ay pamangkin mo. Bakit mo sasaktan? Bakit ka kumampi sa iba? Ano ang totoo naman? Hayaan mo na akong magpaliwanag. Kishaw, si Miss Su at Shunan ay dati may kasunduan ng kasal. Di ba? Bakit niya sasagutin ang pagpapakasal sa'yo? Kizo, pinakasalan kita para protektahan ka at pahalagahan. Ang pagmamahal mo. Sa nakaraang buhay, nagkamali ako ng pinili. Kaya ngayon, gusto ko lang maranasan ang tunay na pagmamahal. Pero pasensya na, hindi ko masabi sa'yo ang lahat. Dahil kahit sabihin ko ang tungkol sa muling pagkabuhay, walang maniniwala. Wala man lang siyang dahilan, pumayag ka pa ring pakasalan siya. Malaking problema talaga yan. Ang ganitong kasal ay magdudulot ng maraming problema. Hindi ako at ang tatay mo ay sang-ayon. Hindi ko kailangan ng dahilan. Kahit sabihin niya o hindi. Nararamdaman ko ang kanyang katapatan. Kishaw, ang kasal ay hindi laro. Mag-isip ka ng mabuti. Nakapag-isip ako ng mabuti. Dapat akong magpakasal at dapat ko siyang pakasalan. Walang makakapigil sa akin. Ikaw. Tito, mali pala ang akala ko. Akala ko, pinakasalan ka niya para magalit ako. Pero ngayon, naisip ko, niloloko lang tayo niya. Ginamit niya ako para makilala ka, at pagkatapos ng kasal. Ginamit niya ang kapangyarihan at yaman mo. Isang babae siyang mapagplano. Naiintindihan ko na ang lahat. Ito ay pang-akit sa isang mayamang presidente para umanga. Ito ay pagiging mapagmalaki at mapagsamantala. Kawawa si Ginoong Ji, nagbigay ng tunay na pagmamahal, naging tulay lang. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko, inakit ka niya, nilinlang ka niya,
Hindi niya ako inakit. Ako ang nagkagusto sa kanya. 7 taon ko siyang hinintay. Ano? Ang presidente ng Shen Group, nagkagusto sa isang ordinaryong babae ng 7 taon? 7 taon? Ako pa ang kasintahan niya noon. Siya nga ang girlfriend mo noon. Pero nang una ko siyang makita, nagkagusto na ako sa kanya. Lahat ng meron ako, lahat ng kailangan niya, ibibigay ko. Bakit pa kailangang mangakit? Lahat kayo ay nag-aalala lang kay Muyo. Bakit bigla siyang nagpakasal sa akin? Hindi ba niyo gustong malaman kung paano? Tinrato ni Jishunan si Muyo. Si Jishunan, kahit na mayroon siyang kasunduang pakasalan si Muyo, ay hayagang nagtaksil sa isang babaeng pangalang Lingxi, ipinagwalang bahala at minamaliit siya. Hanggang sa lumipat pa siya para makisama sa babaeng yon. Hindi na nakayanan ni Muyo. Nasaktan ng labis kaya iniwan niya ito. Ngayon, siya naman ang ginugulo at binabastos nito. Sino ba talaga ang may masamang ugali at sino ang walang hiya? Mayroon bang ganoong babae si Shunan? Kung ganoon, alam mo rin pala. 7 taon, sa wakas ay hinintay ko si Muyo. At nagkaroon ng pagkakataong maging asawa niya. Mula ngayon, kung may sino man ang magtatangkang sirain ang kasalang ito, siya ay kalaban ko, si Shen Kezeo. Ang mga kahinat na nito, kayo na ang mag-isip. Bukod pa sa mga sinabi ko, palayasin si Jishunan ng tuluyan sa Haishi. At huwag nang bumalik habang buhay. Kung sakaling makita ko ulit si Muyo, babaliin ko ang mga binti mo. Hindi. Shunan, totoo ba ang lahat ng sinabi ni Kishaw kanina? Ang mga, iyon ba ay mga paratang mo lang? Lola, ako. Sa simula, gusto ko lang talagang makabalik si Muyo. Pero hindi siya sumuko. Nang makita kong malapit na siyang ikasal. Ako, nagsinungaling ako sa inyo. Kalokohan. Muntik na nating mapagkamalian si Muyo. Mga tauhan. Palayasin siya sa Haishi. Kisaw. Alam mo ba kung bakit? Anong bakit? Yung tanong kanina. Bakit ko bigla piniling pakasalan ka? Noong pumayag ka sa aking pag-propose, nagulat talaga ako. Pero ayokong malaman kung bakit. Ang maging asawa mo, para sa akin, ay sapat ng biyaya. Hindi ko kailangan ng anumang dahilan. Hindi ka ba nag-aalala? Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Jishunan? Na pinakasalan kita para maghiganti sa kanya? Kahit na maging kasangkapan man ako, masaya ako. Hindi ako nagpakasal para maghiganti o para gamitin ka. Mahal kita. Dahil mahal kita kaya kita pinakasalan. Dati, pinakasalan kita dahil gusto kong makuha ang pagmamahal mo. Dahil hindi ko kailanman naranasan ang matibay at pangmatagalang pagmamahal. Na hindi malilimutan ng sinumang babae, ngunit ngayon. Pakiramdam ko ay nahulog na ang loob ko sa'yo, kaya ayaw ko na. Ng pagmamahal ng isang tao para sa'yo. Ang gusto ko, ay magmahalan tayong dalawa. Sumuyo. Mahal kita. Tsitsi, magkaibigan din naman ang pamilya nyo at ang pamilya namin. Ngayong kinuha na ang negosyo ng G family. Apektado rin naman ang Lin family. Kahit hindi mo isipin si Shunan, isipin mo naman ang pamilya nyo. Isipin mo yon. Ita, pinili naman ni Shunan G ang lahat ng ito. Kung hindi siya nabihag ni Sumuyo, at kung sumunod na lang siya sa kasal namin, hindi sana nangyari ito. Hanggang may oras pa, ayusin natin ito. Ano sa tingin mo? Kapag ikakasal ka kay Shunan, ang Shen family, hindi na mag-aalala tungkol kay Shunan at Sumuyo, at matutulungan ulit ng Shen family ang G family. Panalo lahat. Tita, mali ang kausap mo. Si Shunan G ang unang nagtaksil sa akin, kung may sasabihin ka man. Sa kanya mo sabihin. Si Sumuyo at Shen Kizaw, magkakasal sa isang araw. Kahit ayaw ni Shunan, wala siyang magagawa. At babalik siya sa'yo para pakasalan ka. Tita, ang pamilya namin ay kilala sa Haicheng. Ako si Lindsay, may dignidad din ako. Tsitsi, ito ang heirloom na singsing ng pamilya namin. Nagkakahalaga ng 1 bilyon.
At bibigyan pa kita ng 50 milyon na dote. Sisi, pasaway talaga si Shunan. Ikaw lang ang makokontrol sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kapag naging manugang na kita, lahat ng ari-arian ng G family, ipapangalan ko sa'yo. Ita, susundin ko ang payo mo. Pupunta ako sa kwarto ni Shunan Ji para hanapin siya. Shunan Gej. Nababaliw na si Ji Shunan. Hindi pwede. Ngayong tinanggalan ng pundo na Shen family ang Ji family, wala na itong laman. At palalayasin pa si Ji Shunan. Hindi na ako dapat umasa sa walang katiyakan na kasal. Kailangan kong makahanap ng paraan bago tuluyang mawalan ng laman ang Ji family para makalaya. MSU, halos oras na. Pumunta na kayo sa venue. Naghihintay na siguro si Emma Shen. CJ, Ma, medyo tabingi ba ang bauti ko? Magiging groom ka na talaga. Dati hindi ka ganyan. Ganito ka pala kapangit sa paningin. Nay, ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Huwag kang masyadong kinakabahan, mag-relax ka lang, magiging maayos ang lahat. Mag-relax ka nga. Malapit na yata dumating si Muyu. Umalis na siya, paparating na. Manong, mali ba ang dinadaanan mo? Manong, para. Manong, sino ka ba talaga? Ako si Muyu, huwag kang matakot. Ji Shunan, bakit ikaw? Dadalin kita para magpakasal. Anong nangyayari? Ji Shunan, ibaba mo ako, huminto ka. Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Hindi ito ang lugar ng kasal namin ni Kizu. Saan mo talaga ako dinala? Sa kasalan natin, sabi ko nga, pakakasalan kita. Ihinto mo yan. Hoy, baliw ka, delikado. Tumigil ka. Ganyan nga, maging nobya mo ako. Kisew, Muyu, gising ka na. Ji Shunan, manyakis ka talaga. Ang ganda-ganda mo ngayon. Ang tagal kong hinintay ang sandaling ito. Ji Shunan, ano ba talaga ang gusto mo? Malapit nang magsimula ang kasal, ibalik mo ako. Ito na ang kasal mo. Saan ka papupunta? Sumuyo. Bitawan mo ako. Mahal na mahal kita. Di ko kayang mawala ka. Nakahanda na ang lahat para sa kasal. Paparating na ang pari. Pakakasalan mo ako, please? Ji Shunan, panghahablot ito. Labag ito sa batas, alam mo ba? Ji Shunan, bata ka pa. Huwag mong sirain ang sarili mo dahil lang sa isang pagkakamali. Sisiraan mo ang buong buhay mo. Hindi ito pagkakamali, seryoso ako. Di ko kayang mawala ka. Bakit di mo ako pinaniniwalaan? Baliw ka talaga. Bitawan mo ako. Tama ka, baliw na ako. Mula nang umalis ka kasama ni Shen Kichao. Nabaliw na ako, Muyu.
Ikaw ang nagpabaliw sa akin. Nagsisi na ako, sabi ko na, hindi na ako magpapakasal sa iba. Bakit kailangan mo pa rin? Pakasalan si Shen Qichao? Okay lang. Nakuha na kita pabalik. Magpakasal na tayo, okay? Sabi ko na nga ba pakakasalan kita? Bakit ka pa tumatakbo? Bitawan mo ako. Sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Hindi kita pakakasalan. Asawa ako ni Shen Qichao. Tiyahin mo ako. Muyu, Anong ginagawa mo? pakiusap, okay? Hindi ko talaga kayang mawala ka. Alam ko na ang pagkakamali ko. Bakit hindi mo ako bigyan ng isa pang pagkakataon? Jishunan, akala mo ba kapag lumuhod ka? Magiging malambot ang puso ko. Alam mo ba, kung paano ako nakabangon ulit? Ikaw ang nagtulak sa akin sa bangin. Noon, sino ang nagbigay sa akin ng pagkakataon? Muyu, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Paano ako magiging ganoong klaseng tao? Kapag pinakasalan mo ako, magiging masaya ka lang. Paano ko kayang itulak ka sa bangin? Siguro si Shen Qichao. Siguradong siya ang nagloko sa'yo. Magaling siyang manloko. Sa harap, mukhang hindi interesado sa babae. Pero sa likod, may gusto sa'yo. Paano magiging? Sandigan mo ang ganoong klaseng tao. Hindi mo kailanman nakikita ang sarili mong problema. Palagi mong sinisisi ang iba. Hindi ba ganoon? Bilang tiyahin ko, hindi siya marunong rumespeto. Nagpapasayo. Dahil lang mayaman siya? Mayaman din ako, bibigyan kita. Jishunan, ano ang tingin mo sa akin? Hindi ba ganoon? Ang ganoong klaseng tao, gusto lang niya ang pakiramdam ng paghuli ng biktima. Kapag nagsawa na, itatapon ka na lang niya pa ang lumang damit. Muyu, sinusubukan kitang iligtas. Bakit hindi mo maintindihan? Jishunan, itigil mo na ang pag-iyak mo. Sasabihin ko sa'yo sa huling pagkakataon, hindi kita pakakasalan. Kahit mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Ikaw ang nagpili sa akin. Tumawag ka na ba ng pulis? Tumawag na. Bilisan mo pa. Huwag kang makialam, simulan na ang kasal. Handa na ba kayong dalawa? Muyu, tiis ka muna. Matapos lang ang kasal, okay na. Simulan na. Jishunan, ikaw ba ay handang? Gusto kong pakasalan ang magandang si Miss Su. Ikaw ba, nobyang si Sumuyu, ay papayag na pakasalan? Si Ginoong Jishunan? Sabihin mo sa pastor na papayag ka. Tumawag ka ng pulis, tumawag ka na. Sabihin mong papayag ka. Ako. Ayaw ko. Papayag siya. Sige na sa susunod na bahagi. Palitan ng singsing ang mag-asawa. Tumawag ka ng pulis, pakiusap. Jishunan. Ayaw ko. Palayain mo na ako. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, talagang hindi ka na makakabalik. Malapit nang matapos, Muyu. Maya-maya, asawa mo na ako. Magtiis ka lang ng konti. Binabati ko kayong dalawa. Simula ngayon, mag-asawa na kayo. Pagpalain kayo ng Diyos. Nobyo, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang. Tara na. Kizaw, ayos ka lang ba? Bitawan mo ako. Asawa mo ako. Ano ba ang pakialam mo sa kanya? Bitawan mo siya. Kasal na kami. Umalis ka dito. Lumayo ka. Tumigil ka. Bumalik ka rito. Kizaw. Jishunan, ano ba ang ginagawa mo?
Dito mo siya. Sinasabi kong bumalik ka. Huling pagkakataon na ito. Kung hindi ka babalik, papatayin ko siya. CJ, ilapag mo ang baril. Kumalma ka, huwag kang bumaril. Lalapit ako. Sinasabi kong bumalik ka rito. Huwag mo akong intindihin. Umalis ka na. Kizaw, nababaliw na siya ngayon. Talagang papatayin ka niya. Jay Shunan, ako ang ipapalit ko sa kanya. Ako naman ang gusto mo, di ba? Muyu, umalis ka na. Tumahimik ka. Sinasabi kong bumalik ka. Huling pagkakataon na. Kung hindi ka babalik, papatayin ko siya. Umalis ka na rito. Kung hindi, papatayin ko siya. Lagi mong sinasabing mahal mo siya, tapos ngayon, buhay niya ang ginagawang pantakal. Ito ba ang tunay na hangarin mo sa pagpapakasal sa kanya? Iligtas ka. Ginawa niyang hostage ang sarili niya. Wala na sa akin ang puso niya. Kung gayon, palayain mo siya. Habang wala pang pulis. Ipapaliwanag ko sa pulis pagdating ng panahon. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Imposible, hindi ko siya pakakawalan. Papatayin ko siya kung pipilitin mo pa ako. Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin dapat makuha. Jishunan, baliw ka na ba talaga? Huwag kang lumapit, o papatayin ko muna siya tapos ikaw. Jishunan, hindi ko inakalang para sa isang babae. Kaya mong gawin ang ganito. Mukhang tunay ang pagmamahalan nyo, dapat kong pagbigyan kayo. Ano ang ibig mong sabihin? May magandang kinabukasan ako, hindi kailangan dahil sa isang babae. Ay sirain ko ang sarili ko. Tama lang na hindi napakasalan ka ni Muyu. Walang kwentang tao. Naririnig mo ba, Muyu? Isa ka lang sa kanyang. Pwedeng mawala at hindi kailangan. Nakita mo na ba siyang mabuti? Sa harap ng panganib sa buhay, ikaw ang unang. Isinuko niya, kaya umalis ka na. Sumuyo dahil hindi na kita kailangang pakasalan. Ibigay mo nga ang singsing na binigay ko sa'yo. Kunin mo ang basurang singsing mo, umalis ka na, huwag ka nang magpakita. Sa harap ko, Tumigil ka, huwag kang lumapit. Shunan, ayokong may utang na loob sa kanya, dapat talagang tapusin ng maayos. Pakisabi sa kanya na kunin na ang lahat ng bagay na ito, mag-abroad tayo pagkatapos at magpakasal ulit. Naisip mo na ba? Kunin mo ang mga gamit mo. Pero huwag kang maglaro-laro. Muyu, umalis ka na. Kizaw, gising ka Kizaw, gising. Kizaw, gising ka. Tumawag ng ambulansya, ambulansya, ambulansya. Kizaw, gising ka. Doktor, Emma Reshen. Miss Su, Kumusta na si Kizu? nakuha na ang bala, pero ang tao. Kizaw, Miss Su, pakiusap, kalmahan mo lang. Hindi paligtas sa panganib. gusto kong makita siya. Gusto kong makita si Shen Kizaw, hayaan mo akong makita siya. Shen Kizaw. Ang tanga talaga ni Jishunan, nagdala pa ng baril at nagkidnap. Buti na lang nauna akong nagdala ng lahat ng ari-arian. Kapag nasa ibang bansa na at naayos na, susunduin ko ang mga magulang. Makakapagsimula na tayo ng bagong buhay. Tumigil ka. Paumanhin, Miss Lin, sumama ka sa amin. Bakit? Pinagbintangan si Ishunan ng pagtutok gamit ang baril at kagustuhin ng pulis sa pulis niya. May ebidensya na kasabwat ka. Wala akong kinalaman sa kanya. Lumabas na ang resulta ng investigasyon. Makipagtulungan ka. Dalhin siya. Kizaw, sabi mo pakakasalan mo ako, gising ka. Huwag kang magsinungaling, Kizaw. Akala ko magbabago na ngayon. Pero namatay ka ulit para sa akin. Huwag kang mag-alala, sa buhay na ito, sasamahan kita. Nakuha ko na ang pagmamahal mo, hindi na ako malulungkot. Hindi na rin ako matatakot. Dahil nandyan ka sa likod ko, minamahal at inaalagaan ako. Ang makaranas ng tunay na pagmamahal.
Sapat na iyon para sa akin. Salamat, Kizew. Huwag. Kizaw, gising ka na. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Paano ako makakalimot sa'yo? Anak, binabati kita ng tatay mo. Anak, hangad ko ang kaligayahan mo. Muyu. Salamat sa mga kaibigan at kamag-anak na dumalo sa kasal namin ni Shen Kizaw. Upang masaksihan ang aming kaligayahan. Nasaan ang groom? Di pa gumagaling si Shen, hindi ko alam. Kung makakapunta siya sa kasal. Shen Kizaw. Pupunta ako para pakasalan ka. Pwede ba? Sumuyo, pakasalan mo ako. Huwag kang mag-alala, gagawin kitang pinakamasayang tao sa mundo. Yun na ako.